Pagkatapos natin matagal yung kanyang gastos dito is pwede na natin itong start para linisin natin mga Repa Pips. Ang unang gagawin natin is tatanggalin natin syempre yung mga sticker na nakadikit sa kanya. Actually, mga decal na sticker na lang to na dinikit ng huling nagpintura nito mga Repa Pips. Kasi itong gas tank na ginamit is repainted na. Hindi na to stock paint mga Repa Pips. Pero ang gagawin ko dito is papatungan lang natin. Hindi na natin tatanggalin dito yung kanyang old paint dahil okay naman yung pagkakapintura ng huling nagpintura dito. So bali, ang ginawa ko is minasadyahan na lang natin. Pagkatapos is pinino lang natin yan mga Repaps. Tsaka natin sinabon ng maayos. At binalawan natin yan ng mabuti mga Repaps. Bali, ang ginamit ko nga pala ng papililiya dyan is gumamit lang ako ng 400 grit na papililiya. Pagkatapos is start na natin tong i-primer epoxy. Bali, gumamit na pala ako dito ng Gilder na epoxy primer mga Repaps na meron akong ratio na ginawang pattern dito na 3-1-3. So, bali, 3 parts ng kanyang base primer epoxy, 1 part ng kanyang cutters dito mga Repaps. Pagkatapos is 3 parts din ng reducer yung linagay ko para medyo malabnaw siya, hindi siya ganun kalapot mga Repapip. Para kapag kaya in-spray ko na dito sa gas tank natin mamaya is hindi siya ganun nakalapot. So, medyo masabaw to mga Repapip. At dahil repainted na nga ito mga Repaps, kailangan is in-coat lang muna natin ito. Huwag natin itong kakpalan agad para hindi ito mag-react o hindi siya mag-wrinkles mga Repaps. Baka buhay niya kasi yung nirepaint ng dating nagpintura dito. So hindi magandang makapalagad ang gagawin nyo. Kumbaga, in-coat lang muna talaga natin. After naman ng 15 minutes, pwede naman natin patungan yan ulit o sprayan ulit ng F. Bali after ng 3 full coats at pinatuyo ko ito ng 2 hours mga Repapips. Ito is nililiya ko na ito ng 600 grit na papildiliya. Mapapansin nyo na medyo pumino na yung ginamit kong papildiliya dito. Pagkatapos natin itong maliha is pwede na natin itong umpisahan para sa base coat naman. Bali pagdating naman dito sa base coat natin mga Repapips, nagpatimpla lang tayo dito sa paint center ng kanyang kulay. Ginaya lang natin yung dati niyang kulay dito. Pagkatapos, ang ratio na ginawa natin is 1:1 lang. Kung gaano karami yung base na kulay natin, is ganun din karami syempre yung ating reducer o yung tinatawag na liner. So, bali, triple coats ang gagawin ko dito para makapal yung kalalabasan ng ating paint. So, until na hindi siya mag-poly-uniform is hindi natin yan titigilan. So, syempre, need din natin na may interval time tayo ng 15 minutes bago tayo mag-spray ulit. So, huwag natin kakalimutan na mag-interval mga Repaps para hindi yan manulo o hindi yan maging lutong Macau mga Repapips. Kumbaga maganda yung kanyang drying time pagka may interval tayo na ginawa. Bali pagkatapos natin itong ma-applyan o ma-sprayan ng ating basic coat mga Repaps, pag napansin nyo na ganito yung kanyang surface dito, nagkakalamansi siya o yung nagbabalat suwa pa mga Repapips. So, hindi yan problema mga Repaps. Ang gagawin natin dyan is liliyain lang natin yan ng 600 grit o 1000 grit na papildiliya hanggang sa pumino siya, hanggang sa mawala yung kanyang nagbabalsuwa. Bale, ito na nga. Ang sumunod na gagawin natin is ilalagay natin itong kanyang decal ng sticker bago tayo mag-top coat clear dito mga Repapip. So, bali, ilalapat lang natin yan. Ganyan lang yung kadali. At napakadali lang ilagay nito mga Repapip. Pero kung nahihirapan kayong maglagay nito is huwag nyo nang pilitin pa na ilagay dahil pagka nasira nyo is hindi nyo na maibabalik ng maayos yan mga Repapip. Mas maganda na yung professional na yung maglalagay. Bali, ilalapat lang natin yan ng ganyan, mga Repapip. Pagkatapos is pupunasan lang natin yung gamit yung ating palay. At ayun, nalagyan na natin kaagad, di ba? Napakadali lang. Bali, pagdating naman dito sa top coat clear, mga Repapip, is gumamit ako dito ng K92 na top coat clear. So, itong hawak ko is K92 top coat clear to mga Repapips. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung instruction ito.
Bali, babasahin nyo lang yan mga Repa Pips. Nakalagay dyan is 3:1 yung kanyang ratio. 3 parts ng kanyang base na clear coat at saka 1 parts lang ng kanyang catalyst. So, ganun lang yun mga Repa Pips. Wala nang halong thinner yan. Bali, ganun din yung pag-spray ng mga Repa Pips. Gaya lang din ng sa primer at saka sa base color na ginawa natin kanina. Kailangan din natin na in-coat lang dito muna, lalo na may sticker to, para hindi mag-react yung kanyang sticker. So, kailangan na manipis lang muna sa una o yung tinatawag na mist coat. Pagkatapos, papatuloy natin to ng 15 minutes na interval time. Pagkatapos is, pwede natin itong applyan ng full coats. 2 full coats, mas maganda mga Repa Pips. After 15 minutes later. So, ayan na nga mga Repa Pips, after ng 15 minutes na interval time, kagaya na sinabi ko kanina, is natuyo na yan. Pwede na natin itong i-full coats mga Repa Pips. At kapag sinabing full coats, is kailangan is full press yung kanyang trigger mga Repa Pips.